mga malls pa pala na mas mura sa Divisoria. May alam ka bang nasa Cebu o Mindanao na paborito ng masa pero hindi sikat sa Luzon? Hay, sa episode na to, ilalantad natin ang mga pinakapangmasa na mall sa buong Pilipinas. Mga lugar kung saan hindi lang tipid ang usapan, kumpleto rin ang bilihin. Mahilig ka ba sa murang gadgets, damit at groceries? Baka may sorpresa kaming mall na hindi mo pa naririnig. Kaya't huwag kang bibitaw bigla. Simula pa lang ito ng ating nakakagulat na countdown. Tara! At sabay-sabay nating tuklasin ang mga malls na tunay na kapitolyo ng masa. Mr. D. Number 15. NCCC Malls. NCCC Mall, VP, Palawan, Buhangin, at iba pa. Unahin natin ang homegrown chain ng Davao, NCCC Malls. Nagumpisa ito bilang maliit na textile store sa Davao noong 1950s. Paglipas ng panahon ay lumaki ito bilang general merchandise store at noong 1978 ay binuksan ang unang supermarket at department store na tinatawag na New City Commercial Center. Ang chain ay patuloy na lumawak. Nagkaroon ng mga branch sa Tagum, sa Puerto Princesa, Palawan. Itong kauna-unahang mall sa isla. Sa kasalukuyang NCCC Mall, VP, dating Victoria Plaza, makikita ang fully air-conditioned supermarket na may price-checking machines at mommy lane para sa mga magulang na may bata. Meron ding membership options upang iwas pila at iba't ibang tindahan. Kilala ang mall na ito dahil sa abot kaya at kumpletong grocery, pero kailangan ding tandaan na lumang mall na ito. Kaya may kakulangan sa modern amenities tulad ng escalators. Sa kabila nito, patok pa rin sa mga taga Davao dahil mura ang presyo at may kasamang nostalgia. Number 14. DCLA Plaza, Davao City. Ito ay para bang Divisoria ng Mindanao. Ayon sa mga bisita, treasure trove ito ng mga murang bilihin para sa mga budget-conscious shoppers. Makakakita dito ng school supplies, dekorasyon at iba't iba pang household items. Karamihan sa mga tindahan ay pagmamay-ari ng mga Chino, kaya uso ang tawad at wholesale. Sa mga review, nilarawan ng DCLA bilang budget-friendly shopping destination na may malawak na hanay ng produktong abot kaya at may mga wholesale discounts. Nariyan din ang paalala na mag-ingat sa quality ng produkto at siksikan ng tao, kaya planuhin ang oras pagpunta. Number 13. KCC Malls, South Central Mindanao. Ang pinakabarato, pinakakumpleto, pinaka-presko. Ang KCC Malls ang pangunahing destinasyon sa South Central Mindanao. Sa kanilang official site, sinasabing mahigit 300 stores ang matatagpuan sa bawat malls at nagbibigay sila ng supermarkets, department stores, entertainment at dining na akma sa anumang budget. Meron pang KCC Wholesale na nagbebenta ng mga bulk items sa murang halaga para sa maliliit na negosyante. Ayon sa mga reports, mismong supermarket ng KCC ang pinupuntahan ng mga lokal dahil mas mura ang prutas at gulay kesa sa palengke. Ang mga mall nila sa General Santos, Coronadal, Zamboanga at Cotabato ay hindi man kasing laki ng SM, ngunit ang paborito ng masa dahil sa abot kayang presyo. Number 12. Island City Mall, Tagbilaran, Bohol. Tiyak na pamilyar ang Island City Mall dito sa Bohol. Nilunsad ito noong 2004 at ito ang kauna-unang full-service mall sa Tagbilaran. Ayon sa kanilang website, dinadala nito ang malawak na seksyon ng groceries, sariwang prutas at seafood, pati na household items, fashion at homeware. May food walk din na nagtatampok ng maraming kainan at mga sikat na fast food brands. Dinisenyo ang mall upang ilapit ang mga produktong dati wala sa Bohol at gawing one-stop para sa mga Boholano at turista. Dahil mura at kumpleto, itong puntahan ng masa sa Visayas. Number 11. Evergotesco Malls,
Commonwealth. Bago pa sumikat ang malalaking chains, nauna ang Evergotesco sa konsepto ng one-stop shopping. Ayon sa reports, tinayo nila ang unang mall noong 1970 sa Recto Avenue at nag-alok ng sinehan, department store, supermarket, fashion at food outlets sa isang lugar. Dahil sa tagumpay, lumago sila at nagbukas ng mga branches sa Commonwealth, Caloocan at Ortigas. Ang kanilang diin sa pampamilyang pamimili at halo-halong tindahan ang nagbigay ng tradisyonal na mall experience para sa milyong-milyong mamimili. Hanggang ngayon, kilala pa rin ang Evergotesco sa mga suki nila na naghahanap ng practical na pamimili. Number 10. 138 Mall at Colon Street, Cebu City. Kung napadpad ka sa Colon Street, ang pinakamatandang kalsada sa Cebu, malamang nakapasok ka na sa 138 Mall. Pinakita ng reports mula sa Cebu Insights na ang Colon ay naging kanlungan ng budget shoppers at isa sa mga sentro nito ang 138 Mall kung saan mabibili ang murang alahas, damit, accessories at gadgets. Pwede ring maghagel para sa mas mababang presyo lalo na kung maramihan ang pagbili. Kaya kung naghahanap ka ng presyong divisorya sa gitna ng Cebu, hindi ka nalalayo dahil nandito na lahat mula alahas hanggang gadgets. Number 9. Gaisano Capital. Isang chain ng malls at supermarkets na nagbukas ng maraming branch sa Visayas at Mindanao. Ayon sa report, pinamumunuan ito ni Edmund S. Gaisano Sr. at kilala sa tagline na Buy More, Spend Less. Noong 2015, meron na silang 31 stores at patuloy na nag-e-expand sa Surigao, Agusan del Sur, Tandag, Bislig at Balingasag. Ang kanilang mga malls ay simple pero kumpleto. May supermarket, department store at mahigit pang mga serbisyo tulad ng pharmacy at appliance center. Lahat sa presyo na kaya ng ordinaryong mamimili. Kung budget ang usapan, laging may Gaisano Capital na malapit sa Visayas. Number 8. Gaisano Grand Malls. Hindi papahuli ang Gaisano Grand Malls. Ayon sa kanilang pahina, mahigit 46 branches nang naitayo nila sa Visayas at Mindanao at matapos ang 39 na taon sa retail, patuloy silang nagtataguyod ng mataas na kalidad at abot kayang bilihin. Ang kanilang slogan, "Every day is a savings day," ay hindi lamang salita. Sa Grand Mall, makakakita ka ng supermarket, department store at mga stalls na nagsiservisyo sa araw-araw na pangangailangan. Kaya't kung nasaan ka man sa Kabisayaan at sa Mindanao, sigurado may Gaisano Grand para sa iyong grocery at shopping needs. Number 7. Gaisano Malls or G-Malls. Ang daming Gaisano! Nagsimula ito sa White Gold Supermarket Store na tinayo ni Doña Modesta Singson Gaisano noong 1930 sa Cebu. Kalaunan, ang mga anak na lalaki ni David S. Gaisano ang nagpasimula ng chain ng malalaking mall sa Mindanao. Sa kasalukuyan ay 6 na branches ng G-Mall, 5 sa Mindanao at 1 sa Cebu. At kinikilala sila bilang ilan sa pinakamalalaking mall sa isla. Bagamat malaki at moderno, ang G-Mall ay patok sa masa dahil sa abot kayang presyo at malawak na options mula supermarket hanggang department stores. Dagdag pa, patuloy nilang dinadalang White Gold legacy ng presyong kaibigan at serbisyong pangmasa. Number 6. City Mall. Kung may mall next door, yan ang City Mall. Nilarawan dito ang community mall na ito na dinisenyo para sa araw-araw na pangangailangan ng pamilya. May groceries, food stalls, pharmacies at iba pang essential stores sa ilalim ng iisang bubong. Ang emphasis nila ay sa accessibility at budget-friendly shopping. Ibig sabihin, malapit sa komunidad at hindi kailangang gumastos ng malaki para makabili ng pang-araw-araw. Kilala rin sila sa malinis at family-friendly na kapaligiran. Noong 2015, unang nilunsad ang chain at meron ng 43 branches sa buong Pilipinas noong 2023.
sa murang bilihin at komportable pang pasyalan, swak talaga ito sa masa. Number 5, Tutuban Center, Divisoria. Sa gitna ng Divisoria, may malaking Tutuban Center na isa sa pinakakumpletong pamilihan at murang bilihin. Isang report lang nagsabi ng makikita dito ay halos lahat mula OOTD items, sports bra, bags, raincoats, universal charger at kahit ano pa. Nandito na lahat. May mga tindahan ring Watsons, national bookstores at mga fast food chains sa loob ng mall. Dahil mura at marami ang pinagpipilian, ang Tutuban Center ay naging paboritong destinasyon hindi lang ng mga taga Maynila, kundi pati na rin ng mga negosyanteng namimili ng bultuhan. Number 4, DV Mart, ang supermarket chain na tunay na pangmasa. Tinatag noong 1989 ni na Harry Uy at Vivian Ong Juanitas. Ang DV Mart ay low-cost supermarket na may maraming branches sa buong Pilipinas. Sa reports, sinasabing kilala ang chain sa paglalagay ng presyo na abot sa bulsa at ito'y naging target ng acquisition ng Pure Gold dahil sa popularidad nito bilang low-cost chain. Sa DV Mart, makakabili ka ng grocery at basic needs sa presyong parang palengke. Kaya naman mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, ang DV Mart ay isa sa mga paboritong destinasyon ng mamimili na naghahanap ng presyong Divisoria sa loob ng isang mall. Number 3, 999 Shopping Mall, Divisoria. Katapat ng Tutuban ang 999 Shopping Mall. Tunay na para pang masa. Ayon sa reports, maze-like ang interior nito at puno ng stalls na nagbebenta ng damit, accessories, laruan at hardware. Ang t-shirt dito ay nagkakahalaga lang ng 50 pesos. Merong medyas at mga panloob na nagkakahalaga lang ng 20 pesos. May mga tools at laruan at may sarili din itong food court. Isa pang report na nagsasabing mas mura pa ang mga tinda dito kesa sa mga ibang bansang sikat sa murang bilihin. Kailangan lang magnegosasyon lalo na kung maramihan ang bibilin. Kahit siksikan, sulit talaga pumunta dito dahil siguradong 3 bit-bit na bayong ang iuwi mo. Number 2, Unitop General Merchandise. Sa panahong pumatok ang murang bilihin, namayagpag ang Unitop. Nagsimula ito noong 2000s bilang maliit na tindahan sa Osmeña Boulevard, Cebu at pagmamay-ari ng Filipino-Chinese businessman na si Ricardo L. Brito. Ang layunin ng Unitop ay magbenta ng mga produktong gawa sa China, damit, sapatos, appliances at hardware sa abot kayang presyo. Dahil sa presyong halos kalahati ng mga nasa karaniwang malls, mabilis itong lumago at nagkaroon ng mahigit 70 branches sa buong bansa. Ayon sa reports, kilala sila sa pag-bridge ng gap between cost and quality. Kaya naman dinadayo ng mga suki na naghahanap ng magandang produkto na hindi sasakit ang bulsa. Siguradong marami ka ring mabibili dito, mula damit hanggang electronics. And at number 1, 168 Shopping Mall. Hindi na tayo lalayo dahil ang mall na ito ay nasa Binondo. Binuksan noong September 2005. Meron itong mahigit 300 tenants at kilala sa bagay at novelty items, bags, sapatos, laruan at RTW. Bago pa man buksan ang Lucky Chinatown Mall, tinuturing ito sa isa sa pinakabinibisitang mall sa Binondo. At syempre, nananatiling patok dahil sa bargain goods na hatid. Kung gusto mo ng talagang mura at kumpletong pamimili, mula souvenirs hanggang ready to wear, dito na tayo sa 168 Shopping Mall. Napagod ako. At dito nagtatapos ang ating countdown. Tandaan natin, ang malls ay para sa lahat.
Mayaman ka man o simpleng tao, may espasyo para sa'yo. Sabi nga, ang tunay na layunin ng mall ay magbigay ng maaliwalas na lugar para sa pamimili at libangan ng bawat isa. Walang pinipiling estado sa buhay, kaya kung may kwento ka tungkol sa isang mall na naging saksi ng iyong pagtitipid o pagbabahagi ng saya, i-comment mo lang. Meron pa bang murang malls dyan? At kung nagustuhan yung ating video for today, please comment. Pasok mga suki! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na! Okay? Kanino nga ba? Kay Mr. D! Kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!